Let's go mga tol. New era din. Legit naman pala to. Kukunin natin mga tol, 4. Solid paldo. Good day mga tol. So welcome sa day 2 ng ukay-ukay hunting natin dito sa Rizal, Nueva Ecija. So papunta ako ngayon sa may bayan at may mga latag ngayon doon ng ukay. So tignan natin kung anong pwede nating makuha doon para ma-flip online. So let's go mga utol. Let's go mga tol. Dito na tayo sa spots. Subscribe na lang kayo para madami tayong videos na ganito. So let's go. Hanap na tayo. Simulan kong maghanap dito sa spot na to dahil konti lang ang mga taong tumitingin. Bumungad nga agad sa akin itong new arrivals na shorts at agad kong pinuntahan dahil may nasipat akong logo. At ayun na nga, hindi ako nagkamali. Nike itong shorts na nakita ako. Diba meron na agad tayong first item na nahanap. Pero syempre, checkin muna natin to kung may issue o wala. Baka naman kasi kaya to iniwan kasi meron siyang issue. Medyo tanghali na rin kasi ako dumating dito kaya kinakabahan na akong magrevisa, no? Kasi baka tira-tira na lang ang abutang ko. Sa mga oras nga na yan, dumadami na rin yung taong kasabay ko kaya pinaspasan ko ng tignan kung may issue ba tong Nike na to para makatingin pa ako sa ibang shorts. Kahit paano kasi umaasa pa ako na makahanap ako ng Dickies o yung mga brand na talagang gusto ko. Nakakita nga rin ako ng isang short dito na Adidas, no? Legit naman siya mga utol pero sa tingin ko hindi ko to kukunin kasi hindi ko masyadong gusto yung itsura niya. Na triple check ko na nga tong Nike swoosh sweatshirts na to at wala naman siyang issue maliban lang sa color rate. So solid pa rin to mga utol kaya kinuha ko na. Tsaka isa pa sa tingin ko bibihira lang yung ganitong design sa mga Nike na short. Patuloy pa rin ako sa paghahanap ng spot na mapagre-revisahan ko. Medyo dumadami na nga yung tao kaya nagpapanik na ako at hindi ako makapili kung saan ako unang titingin ng mga items. Hanggang sa nakita ko itong nagbebenta ng mga ukay-ukay na cups at agad kong tinignan kasi baka makahanap ako dito ng mabisang cup. Sa unang tingin talaga dito parang napagpilian na pero syempre sinubukan ko pa rin. Wala akong susubukan kung maghanap pa, diba? Iisa-isahin ko lang talaga at malay mo baka may lumabas pang items. Hindi naman natin malalaman kung hindi natin susubukan. Tsaka isa pa, hindi naman alam ng mga selector lahat ng cups. Maaring yung alam niya hindi mo alam or yung alam mo hindi niya alam, kaya nagigess yung mga tol talagang maring may maiwan siya kasi hindi siya familiar doon sa brand na yon, tas ikaw familiar ka doon so ikaw kukunin mo yung mga ganung bagay. Talaga ang mga pwedeng mangyari sa pang-ukayan. So ayan, panoorin nyo lang ako dyan maghanap at mag-isa-isa ng cup na nagbabaka sakali na maka-jackpot ng vintage o kung ano man. At yan mga tol, nakahanap ako ng Adidas na ito yung mga sombrerong sinusuot ng mga nagmamarathon, hindi ko alam. Pero iniwan ko kasi masyado ng malambot yung brim niya, tsaka faded. So naghanap ako ng iba. Sa mga ganitong sitwasyon mga utol, kailangan talaga matyaga kayo. Kayo agad basta-basta susuko kasi hindi nyo alam, diba, malapit nyo palang makita din sumuko pa kayo. So tiyagaan lang talaga mga utol. At ito, nakahanap ako ng new era na cap. Unang tingin pa lang legit na to. Medyo faded lang pero marunong naman tayo mag repaint. Kaya ito sa tingin ko kukunin ko kasi diba sayang naman yung oras ng paghahanap natin dito. Magkano sa mga caps te? 50 lang. 50 isa? Hindi, ano yan, bili-bili yan, eco bag. Pagpasok. 50 isa. Bukas naman siya, meron akong slack din. Kukunin ko pa lang ngayon.
Pwede rin Solid na rin to mga tol. 50 each. Ha, halukain mo lang talaga. Ipukunin ko pa lang mamaya ang Ito, independent. surprise yung bukas. Alam nga kami yan. Check natin. May outing nga pala kayo. Vasco Body Shop. Solid. Net cup. Tas New Era. Adidas. Ay, naka-outing na ba kayo? Ano pa tayo iba? Layo nga nang narating namin. Yung tig 50. Trasher. Beanie. Natin kung may wash tag. Wala op. Ito New Era din. Strap. Kaso off lang ata ito. Ito, kunin natin. Atsara! Oo. Atsara. 50. Te, may bawas pa to, te. Ano ba labo? May bawas pa po. Ay, wala na. Fix na yan. Sige, te. Kaso buo pera ko, te. May barya ka na. 1K. Barihan mo nga, 1K. Wala. Ganito ba talaga yung off-white? Makati City. No tag kasi. Yan lang yung tag niya. Off ata to. Off yung off-white. Pero solid sa ano. Solid sana. To NY MLB. Double XL embroidery. 80 pesos each pala yan t-shirt nila mga tol. Tapos ito yung bucket nya. May patch ng MLB dito. Tapos bucket. Ito kunin natin to. Check na lang natin kung may issue malala. Legit naman pala to mga tol. May wash tag siya. Gen merch. Ayan natin. Lumpiang isda ho. Yan na lang muna tayo. Ito pa. Oh, next spot mga tol. Ito. 80 each sa mga t-shirt nila. 80 pesos. Tatlo 200. So ito yung mga nahanap ko. Ito mga i-check ko pa online mga tol kung legit. May nahanap akong off-white. Ayan. Kulay green to mga tol. Tapos ito yung bucket nya. I-check ko pa online mamaya kung legit. So 80 pesos each. Pero may wash tag kasi siya mga tol.
Hindi katulad ng off-white na nakita ko kanina yung puti. Wala siyang wash tag. Ito meron. Ganito ang label ng off-white Papa-LCD natin sa mga tropa. So, check ko lang muna. Kasi ito may nakita rin akong vintage na Adidas. Kaso China siya Adidas. Pag antong tag vintage to. Hindi siya single stitch. Pero pag ganyan vintage na tag yan. China. Soccer. Yan lang ang ano niya. Design. Medyo na tawag dito. May punit-punit na. Pero check natin. So ito meron din tayo nakitang Mastermind. I Heart MJ. Mastermind Japan yan mga tol. Size XL. Ganda ng print nya. Mastermind Japan. Naging kakulab na yan ng Dickies. 80 pesos. Good condi pa. So ito mga tol, Nisto. Neighborhood issue ata. Ang ibig sabihin yan. Hong Kong brand to, size extra large. Tapos collab siya ng Dickies mga tol. Neighborhood issue. Original. Meron siyang tag dito ng knees. Tapos meron siyang patch dito ng Dickies. So collab to, collab t-shirt to. Legit yung patch mga tol. Wala na siyang wash tag sa loob. Pero collaboration t-shirt to. Ito kukunin natin mga tol. Hindi ko na kailangan yan. Legit check. Kunin natin to. Next may nakita akong vintage na t-shirt, Carti. Hindi siya Carti, para siyang diner tee. Dated ng 1984. J-Cult 1984. Ito lang yung tag niya. Kung legit na vintage hindi kasi siya single stitch din. Uy. Wala yan, bossing. Kilala mo. Bablog ka pa pala Oo. Pagit naman ang item. Essential Wala ang item ngayon kaya nag-hunting Oo. Wala na rin Essential. item sa bahay. Snoopdog na lang. Wala na rin. Essentials. Wala kasi yun. Hindi, off lang ata to Yung wash tag niya. Wala Wala, off lang to. Essentials. Pwede na. Uy. Arcteryx. Ganda sa ilalim Maganda. Nauna Shout out. Shout out. Shout out sa Bembang community dyan. Bembang community. Sino ba? Ukay lang ng ukay hanggang sa Pumaldo. Let's go. Ukay lang ng ukay. Ito, Arcteryx. Size large. Mga na rin, date na rin ako dumating. Arcteryx T. Size large. Uy, sheesh. Beverly Hills Poro Club lang naman. Sheesh. Solid. Paldo. Kunin natin mga tol, 4. Tek, kunin nga ito, 4. Yung mga tol, binigay na lang ng 250 yung 4 to. Yung 4 na peraso, binigay na lang ni ate ng 250. Solid paldo. 4, 250. Ito trasher. Size medium. Adidas. So mga tol, tapos na ako mag-ikot-ikot. So paldo na tayo ngayon Siguro bounce na tayo. Dami na nating nakuha Puno na. At yan yung part 2 ng ukay-ukay hunting natin sa Rizal, Nueva Ecija. Ngayon naman, i-flex ko sa inyo yung mga nakuha nating items. Sabihin ko sa inyo yung mga condition at ibang details ng mga items. Then, sasabihin ko din sa inyo kung magkano yung mga market value niya na na-research ko at kung magkano natin i-flip. So, tara, simulan na natin.
Bale, ito lahat yung mga items na nakuha ko sa day 2 natin ng Trip to the Trip sa Rizal Nueva Ecija. I-flex ko sa inyo bawat isa. First item, nakuha ko tong MLB NY na white t-shirt size XXL mga utol. Sobrang ganda na ito. Ayan, may bucket pa siya, may patch at may tatakba dito ng MLB. So, official merch to ng MLB mga utol Ayan. Ayan yung tag niya. Then, may wash tag pa siya dito sa loob. Ayan. Ayan ang kanyang official wash tag ng MLB. So, good condition to mga utol. Need wash lang. Ang kuha natin dito is 80 pesos. Ayan. Sobrang mura. Then, nag-research ako online. Ang value nito is around 300 to 500 pesos yung mga nakita akong nakapost. Online, sa eBay, tsaka carousel, at kung saan-saan pa. 300 to 500 pesos. So, sa 80 pesos na puhunan, siguro ito try natin siyang i-flip ng mga 550 pesos. Ayan, depende pa sa buyer natin kung tatawad o depende. Diba? Siyempre, pag new arrivals, kailangan medyo mataas ang pricing natin. So, ayan. Next item, meron tayong off-white. Kaso pina-LC ko na to sa mga tropa. Ano daw, off daw. Pero kinuha ko pa rin. Alam ko naman na off to nung sinelect ko siya. Pero naka-discount kasi ako sa 4 na t-shirt. Kaya kinuha ko pa rin to. Tsaka isa pa, bibihira yung gantong colorway ng off-white. Ayan. Pero meron talagang legit na ganito mga utol Papakita ko sa inyo yung mga yung mga label. Ayan. Meron din tong wash tag pero off. Ano siya? Fake. So, nakuha ko lang to ng 60 pesos. Naka-discount kasi tayo 4 na shirt yung kinuha natin na 60 pesos each. So, yun ang puhunan natin. Ang market value ng legit na ito mga tol is grabe, sobrang taas. Ang bentahan ng legit na ito is 8,900 pesos. So, sinilip ko din, may mga nagbebenta din talaga ng off at mabenta naman talaga yung mga off na off-white. Nasa 300 to 500 pesos ang bentahan ng mga off neto. So, sa 60 pesos na puhunan natin dito, siguro try ko siyang i-out ng 450 pesos. Tingnan natin kung kaya natin siyang ma-flip. Next item, nakakita din ako ng vintage na J-Galt 1980-40. Ayan. Para siyang in and out vibes na t-shirt. Ayan yung harap niya. Sa likod wala na siyang design. Pero ito kasi mga utol, para siyang ni-rebrand. Nilagyan siya ng tag. Sa ni-research kung ganitong vintage shirt, ano siya talaga? Printed tag. Ayan. Hindi siya single stitch mga utol, pero pasok to. Legit siya, ni-research ko online. Ang kuha ko dito is 60 pesos lang. Kasabayan niya 4 na shirt. Kasama yung off-white na pinlikes ko kanina. So, sa 60 pesos, market value nito, chinek ko online. Ang pinakamataas na nagbebenta nito online is 1,000 pesos. So, may mga nakalist din na around 400, 500 lang. Pero, ang pinakamataas na nakita ko nakalist is 1,000 pesos. So, syempre, hindi naman natin ibebenta ng ganun kataas yun. Kasi magkano lang naman ang kuha natin dito, 60 pesos lang. Siguro itatry ko muna siyang i-flip ng mga 550 pesos. Siguro goods na yon. Siyempre, tatawaran pa naman tayo. Tsaka good condition naman siya mga utol. Tignan nyo naman yung graphics niya, no? Napaka-fresh. Ano pa nga pala, siguro mga size large to extra large. So, ayan. Tatry natin i-flip ng 550. Next item, nakahanap din ako ng Arc'teryx t-shirt mga utol. Ayan. Ito legit yan size large on tag. Ayan. Good condition pa to mga utol. Ang ganda rin ng kulay niya. Siguro ang pinaka-issue lang neto, need wash lang. So, simple lang yung t-shirt. Ang kuha ko dito is 60 pesos. Kasama niya yung off-white tsaka yung vintage t-shirt kanina. So, 60 pesos na puhunan. Ang market value netong Arc'teryx na t-shirt na to is naglalaro sa 3,000 to 4,300 pesos yung mga nakita kong nakalist. Pero iba-iba kasi, minsan iba yung tag, minsan iba yung design. So mga nasa ganun, medyo mahal din pala yung mga ganito online. Nasa 3,000 to 4,000 plus din siya. Then siguro, if-flip natin to, try ko siya i-flip ng 550 pesos din. Kasi good condition naman siya, wala namang issue. Walang pinholes, walang moth holes. So, good condi pa naman. So, try natin flip ng 550. Malay natin baka tumubo, diba? So, di-discount naman yan. Magbibigyan naman tayo ng discount. Next item, nakahanap din ako ng Nice Collab Dickies t-shirt. Ayan. So, neighborhood issue to mga utol. Madalas ako makakita nito dati. Lalo pag
ukay-ukay hunting ako. Pero mga nakikita ko ganito is shorts. Ngayon lang ako nakakita ng t-shirt na Dickies at Knees collab. So, ito yung tag ng Knees sa kabila. Then, may patch din ng Dickies dito sa kabila. So, legit na collaboration to mga utol. Hindi ko alam kung bakit iniwan to sa ukayan eh. Baka akala nila fake kasi nga iba yung tag. Pero legit to mga utol. Ni-research ko, ano talaga siya, collab talaga. Kaya panatag ang makakakuha nito. Pero tingin ko, hindi ko muna to i-out. Siyempre, alam niyo na Dickies. So, ang kuha ko dito ay 60 pesos lang din. Kasama to dun sa 4 na naka-discount tayo. So, sa 60 pesos na po ng mga utol, ang market value ng ganitong t-shirt na collab is 300 to 500 pesos lang yung mga nakita kong nakalist online. So, siguro kung i-out ko to, tatry ko tong i-flip ng 550 pesos kasi collaboration t-shirt naman to. Tsaka isa pa, wala naman siyang issue. Good condi rin siya mga utol. Ayan. Talagang fresh na fresh. Sariwang-sariwa pa. So, ayan. Next mga tol, nakahanap din ako ng Nike double swoosh sweatshirt. Ayan. Ito, napakaganda mga utol. Napakakapal ng tela niya. Then, legit na Nike yan. Size double XL on tag. Ayan. Solid na sweatshirt to mga utol para sa mga Nike swoosh lover dyan. Mabisang mabisa ito sa inyo. So, ang pinaka-issue lang nito mga tol, siguro yung color rate niya. Nasa 7.5 na lang. Pero bukod dun, wala na. Wala siyang crack, walang butas, ayan, walang kahit na maliit na hairline crack. So, ang value nito na nakita ko online, may nakalist na medyo mataas din. At nga pala, ang kuha ko dito, 150. Ayan. Bumungad agad sa akin to, nakita ko yung swoosh doon sa ako, kaya nakabungad agad siya sa akin. So, kinuha ko na, baka maunahan pa. So, ang nakita kong listing nito sa marketplace is 2,700 pesos. Pero siguro yun yung, yung brand yun na price, hindi ko alam eh. Pero 2,700 ang nakita kong pinakamataas na list neto online. Pero syempre, ang out ko lang dito siguro, tatry ko siya out ng 750 mga utol. Kasi ito yung mga items na to, ito yung mga pambawi natin sa mga pagod, yung mga gantong klase ng items. Tsaka tingin ko bihira lang to. Kasi ngayon lang ako nakakita ng gantong design na double swoosh. Ewan ko magre-research pa ako. Try ko din siya i-post online o mag-hearing din ako ng offers. Pero 150 ang puhunan na nilabas ko dito. Ang market value niya is nasa 2,000 pataas. So siguro i-flip ko to ng 750 pesos mga utol. Try natin muna. Next item, nakakuha rin ako ng mga cups utol eh. 2 piraso lang kasi iniwan ko yung iba kasi medyo mataas. Unahin ko na to New Era na military hat ata ang tawag dito. So medyo faded siya mga utol, i-repaint ko na lang muna. Pero legit naman yan. Ano? Legit na New Era siya. So need lang ng laba at hulma pati repaint. So ang kuha ko dito is 50 each mga utol. 50 pesos para dito sa New Era natin na hat. Ang ni-research ko, ang value niya sa market is around 600 pesos ang bentahan niya. 600 pesos ang market value niya. Try ko i-out ng 450 pesos. Kasi syempre, lalaban ko pa, i-reshape ko pa, i-repaint ko pa. Medyo matrabaho mga utol, kaya out ko to ng 450 pesos. And last, nakakuha din ako ng independent na tracker hat. And kasabay nung New Era natin. 50 pesos lang din ang kuha ko dito mga utol. Need na lang din ng hulma, laba. Siguro okay pa naman yung kulay niya, hindi siya kailangang i-repaint. Lalaban at ihuhulma na lang. So sa 50 pesos na puhunan, sinearch ko yung value ng gantong cup. Ang pinakamataas na nakita kong nakalist is 1,000 pesos mga utol. So bibihira ata yung ganto kasi yung nakita ko dyan sa may market is Malaysia ata o Indonesia. Wala nang ibang katulad. So 1,000 pesos ang pinakamataas na nakita kong nakalist. Pero syempre, i-out ko lang to ng mga 450 pesos. Ayan. Magbibigay pa naman ako ng discount, madali naman akong kausap. So, ayun lahat ng mga items na nakita natin sa Rizal Nueva Ecija Day 2 ng Trip to the Trip hunting natin. Ayan, bali 8 items lahat nung nakuha natin. Ang total na nagastos natin sa episode na to is 580 pesos sa 8 items na yon. So, kapag na-flip natin ng maayos, na-posting natin at sana tumubo tayo, pwede tayong kumita hanggang 4,300 pesos. Sana mga tol. Pero alam ko naman hindi pa fix yun. Nandyan pa yung discount at kung ano-ano pa. Pero
yung 580 pesos natin, pwede yan umabot hanggang 4,300 pesos. So, kung nagustuhan yung episode na to mga utol, pwede kayong mag-like, mag-subscribe, or mag-comment kung anong content, ukay-ukay content ang gusto nyong makita. Sa next episode, gagawin natin yan. At yun lang mga utol, dito ko natatapusin. At maraming salamat sa mga patuloy na nanonood at sumusuporta sa The Side Hustle Trip Shop. Hanggang dito na lang mga utol. Peace out.